Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Eto, mga kaibigan, lalabas na ang warrant of arrest galing sa ICC laban dito kay dating Presidente Digong at iba pa niyang mga kasama. Nako po, mukhang hindi na magpapasko dito sa Republika ng Pilipinas itong dating Presidente Digong at kung sino pa man ang kasama dito na aarestuhin. Dahil mga kaibigan, bibigyan ko kayo ng latest update tungkol dito sa paglabas ng warrant of arrest galing sa ICC. Heto na! Marami ang nag-aabang dito eh. Tinignan ko yung aking messenger. Sabi nga ay nagme-message sila kung totoo daw po na talagang lalabas na ang warrant of arrest galing sa ICC dahil kalat na kalat sa social media, kalat na kalat sa malaking stream media. Siyang usapin kagabi. Hindi lang tayo nakapag-vlog kagabi, medyo tayo busy na by September. Buwan ng September, lalabas ang warrant of arrest para arestuhin ng Interpol itong dating Presidente Digong. Naku po, sino kaya mapapasama sa pag-aresto? Katulad nga po ng nasabi ko sa inyo, mga kaibigan, mga mahal kong taga-subaybay, mas mabuti pong talakayin natin ito, bigyan ng anumang komentaryo itong usapin ng ICC dahil mayroon po tayong inaasahan na hinihintay. Mayroon pong patutunguhan. Bakit ko po nasabi yun? Katulad nga ng nabanggit ko kahapon sa aking last vlog na ayaw ko nang talakayin ang mga hearing diyan sa Kongreso na tungkol dito sa iniimbestigahan na madugong drug war ng tinuturong utak ay itong dating Presidente Digong at siyempre kasama dito itong si Bato. Nako po, bakit nga ba? Ipapatawag, maraming busy silang nangako na ipapatawag itong si Bato, ipapatawag itong si Duterte, si Digong. Wala nga ako, ang aking mga mahal na subscribers. Hanggang doon lang patawag, ba't walang ngipin ang sinasabi nitong nag-iimbestiga sa pangunguna? Shoutout sa iyo, Representative Abante, na siya pong chairman ng komite na nag-iimbestiga ho. Ang galing mangako nito eh. Sabi nga may mananagot. Paano mananagot? Samantalang hindi nyo mabigyan. Hindi nyo mapadalo, hindi nyo mapatawag, ayaw kayo sundin nitong si Digong at si Bato. Paano masasabihin nyo mabibigyan at mananagot? Nako po, medyo mapapahaba tayo dito. Saka natin po bigyan ulit ng komentaryo yan, mga kaibigan. Kinasabi ko lang ho, dahil kung ganyan at ganyan ho, na puro pangako ang hearing na yan, na ipapatawag, ay useless ho sana, hindi na kayo nag-hearing diyan. Taong bayan na nagpapasildo sa inyo, diyan mga representative, mga congressman na nag-hearing diyan. Malaki ang ginagastos nyo sa hearing, nagpinapasildo kayo ng taong bayan. Sana naman, no? Mayroong kabuluhan, maganda ang kahinatnan, hindi puro hearing na wala pong ang the end ho. Ang the end ay wala pa rin. Nako po. Napapahaba na naman tayo dito. Hindi po ba, mga mahal kong taga-subaybay? Ang tagal na laging ipapatawag. Hindi nila mapatawag. Paano po masusol ang drug war na yan? Paano pa madidig, mahalukay? Paano pa masasagot ang mga katanungan na dapat importanteng malaga? Sagutin ito ni Digong at ni Bato. Wala ho eh. Hindi nyo maipangako sa taong bayan na ganito ang gagawin namin sa Kongreso kapag hindi sumunod
si Bato at si Digong. Ganito ang dapat gawin namin sa kanila. Wala ho eh. Wala kayong maibigay na konkreto. Napangako sa taong bayan na dapat mananagot si Digong kung halimbawa hindi sumunod sa amin. Wala ho eh. Wala. Ayaw sumunod. Wag. Ayaw sumunod eh. Di ba? So, ang gusto kong ipunto, mga kaibigan, useless, walang ngipin, Rambo, labo-labo. Ano ba ang role nyo dyan sa kongreso ng isang iniimbitahan nyo? Katulad ni Digong, kapag hindi sumunod, ay ano ang punishment nyo? Wala kayong maibigay, wala kayong maipangako eh. But kung sino pa, kung maliit na tao lang ho yan, nakatulad ko, madali nyo nang kinuhayan, madali nyo inisyuhan ng contempt diyan sa kongreso. Lahat ay gagawin nyo para mapadalo. Ay hindi ho eh. Ayun yung persahin. Dapat pantay-pantay. Unang-una, hindi na yan binoto ng taong bayan noon si Digong. But ngayon no, hindi na po siya elected ng tao. Isang ordinaryong tao. But naging presidente ho. Wala na pong hassle. Bakit hindi niya pa maimbitahan? Pasensya na, napahaba na naman tayo doon. Ba't kapupulutan po naman natin nang ika nga po magandang pananaw yan. Kung susundin po natin itong sinasabi ko na dapat maimbitahan talaga diyan po sa Kongreso sa hearing. Kaya sinasabi ko nga, ito po ang napakagandang topic natin na lang. Ito na lang, dito na lang po tayo umaasa sa ICC para makakamit ng hustisya. Itong mga biktima na libo-libo tao dito ang kinitilang buhay. ICC po ang pag-asa natin, hindi po ang Kongreso. Hindi po dito sa Republika ng Pilipinas para mapanagot itong si Digong. ICC ho. Kahit sabi ko, may kabuluhan, may hinihintay ho tayo. Sapagkat mga kaibigan, may hinihintay tayo na warrant of arrest. September po ang dating, mga kaibigan. Ayon po dito sa Inquirer.net, nandyan ho sa screen. Bilisan na po natin, baka tayo kulangin sa oras. Yan ho, Carpio, ICC, warrant may be out by September. Maliwanag ko diyan. By September, lalabas ang warrant of arrest. Mga kaibigan, galing po sa ICC. Ito po, basahin po natin. Will they direct reckoning for agent of the Duterte administration bloody drug war come next month? Talagang hindi po ito mahilig magpakalat ng anumang fake news. Dating retired Supreme Court Justice Antonio Carpio na po ang nagsalita. Retired Supreme Court Justice yan. Mga kaibigan, na darating itong warrant of arrest by month of September. Okay, ito po. Retired Supreme Court Justice Antonio Carpio said on Tuesday night that the investigation of the International Criminal Court ICC prosecutor and the brutal campaign against illegal drugs had reached a pivotal point. I think the day of reckoning is coming closer because what I'm hearing is that a warrant of arrest will be issued by the ICC sometime in September. Maliwanag po. Lalabas ng buwan na September, hindi po sinadyan yung exact date, mga kaibigan. Hindi po tayo nagpapakalat ng fake news. Mayroon po tayong batayan, mga kaibigan. Ituloy po natin. Carpio said an interview and the blog of political analyst and Inquirer columnist Richard Hadarian. Maliwanag, mga kaibigan. So, ito po ang abangan natin. Bagamat marami po ang nag-aabang dito. Gusto ko lang po bigyan ng linaw. Dati po ay lumabas ito na according dito kay dating Senador Antonio Trillanes, September or August, July or August pwedeng lumabas. Kapag hindi ho natuloy ng July or August, ayon po sa kanyang paliwanag, ito nga, September, na sinasabi nitong dating Chief Justice Carpio, mga kaibigan. Sana ho, huwag nang abutin ng Pasko, mga kaibigan. Naunawaan ko po
Dahil alam po natin ito ang usapin ng sensitibo na enter by country. Katulad nga ng nasabi nila noon, wala silang binigay na exact month, but pwedeng mangyari nitong September. Katulad nga nandito po sa pinaliwanag ko po sa inyo. By September, di umano, ay lalabas ang warrant of arrest. So, abangan po natin mga kaibigan, dahil ito po ay napakainit na usapin na hinihintay po ng marami. Unang-una, itong mga biktima ho ng tinatawag na madugong piki na tukhang to madugong ejiki. Sinasabi nila, ay tingnan po natin kung ano ang kahinatnan dito. Dahil unang-una, kinumpirma ho ng DOJ, hindi nila harangin ng pag-aresto ng Interpol dito po kay dating Presidente Digong. At kinumpirma rin no, ng ating Solicitor General Guevara na hindi nila harangin ang ICC. Malaya ho makapasok sa ating Republika ng Pilipinas. At abangan din po natin dito kung sino ang kasama dito ho sa mga aarestuhin. Makakasama ba si Bato o ito lang dating Presidente Digong? Ano po ang masasabi nyo? In reaction ho, diyan sa comment section, inaanyayahan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion, mga kaibigan. Pabor po ba kayo dito po sa pag-aresto kay dating Presidente Digong? Naniniwala po ba kayo na by September ay talagang lalabas na ang warrant of arrest galing ho sa ICC? Abangan po ang mga kaibigan ng may init pa na latest update dito dahil babantayan po natin ito. Katulad nga po nung nakuha nating impormasyon, kapag lumabas ang warrant of arrest, ay hindi po ito ipapakalat di umano. Ayon dito sa isang abogado, na abogado rin po ng malaki po ang connection diyan po sa internal ng ICC. At malaki rin po ang karanasan sa loob po ng pagtatrabaho sa ICC na ito daw di umano ay isang lihim na pag-aresto, hindi ipapakalat sa social media. Ayon po sa nakuha nating impormasyon. So, tingnan po natin kung ano ang magiging development dito. Kung ma-aresto si Digong ng palihim, kung ma-aresto ba ito ng ating kapulisan sa tulong mo ng go signal ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Marami pong kabang-abang dito mga kaibigan. So, wag po kayong magsawa. At huwag po tayo, alam kong init na po kayo. Sana ho maunawaan din po natin kung bakit tumatagal. Hindi man po magustuhan na tumagal ito dahil mayroon po mga proseso sa gabal, I'm sure na pinagdadaanan kaya nagiging ganito ho ang takbo ho ng kaso. But ang importante yung malaga, ang daen ay maaresto at lalabas ang warrant of arrest by September. Muli po maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palakpakan.